Dear Papa Dudut, magandang araw sa iyo at sa lahat ng mga nakatutok ngayon sa inyong programa. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Carlota. Taga Mindanao po ako. Dito na po ako lumaki at nakapag-asawa. Sa kasamaang palad ay nabiyuda ako sa edad pa lamang na 36 dahil naaksidente ang asawa ko habang nagmamaneho ng pampasada niyang jeep. Naiwan sa akin ang nag-iisa kong anak na si Vera na ngayon ay may sarili ng pamilya. Papadudot mula ng mag-asawa si Vera at magkaroon na rin ng mga anak ay namuhay na akong mag-isa. Gustuhin man ng anak ko na kunin na lamang ako at isama sa bahay nila ay tinanggihan ko siya dahil kaya ko pa naman. Ako po kasi yung klase ng tao na ayaw maramdaman na kinakaawaan. Sa edad ko pong 59 ay malakas pa rin naman ako at naghahanap buhay bilang isang kwelang reseller ng mga damit at beauty products mula sa isang local brand. Hindi ko na po naisipang mag-asawa ulit mula nang mabiyuda ako. Nag-focus na lamang ako sa pagtatrabaho at nag-ipon para sa pangarap kong makapagtapos ng pag-aaral. Paminsan-minsan ay nag-aabot din ako sa mga apo ko. Hindi kasi tumatanggap ng pera mula sa akin si Vera dahil mas gusto niyang ipunin ko na lamang ito. Papadudot, kontento na po ako sa buhay ko noon at pakiramdam ko ay nagawa ko na lahat ng kailangan kong gawin. Maliban lang sa isang bagay. At yon ay ang makapagtapos ako ng pag-aaral kahit na isang taon na lamang ay magiging senior citizen ako. Nay, sigurado na po ba kayo sa plano nyo? Anak, alam mo naman na matagal ko ng pangarap to, di ba? Alam ko naman po yun. Pero hindi po ba masyado na kayo matanda para dyan? Bakit? May age limit ba sa kolehiyo? Nagtuturo ka sa eskwelahang papasukan ko kaya alam mo yung sagot sa tanong ko. Nay, wag niyo po sana masamain yung sinabi ko ha. Nag-aalala lang po kasi ako sa inyo. Ibang-iba na po ngayon kaysa nung nag-enroll kayo sa college. At sa tingin mo hindi ko kayang makipagsabayan, ganun ba? Nay naman hindi niyo po ako naiintindihan. Pangarap kong makatapos ng pag-aaral kaya handa ako sa kahit na anong pagsubok na kakaharapin ko, Vera. Kaya kung ayaw mo kong suportahan, hindi kita pipilitin. Alam niyo pong susuportahan ko pa rin kayo kahit nag-aalangan ako. Kung hindi naman bukal sa kalooban mo, wag na lang. Sinay talaga Nagtampo ka agad. Sorry na. Pakiramdam mo yata hindi ko nakakayaning ipasa yung mga leksyon na. Sus, ikaw pa ba, Nay? Valedictorian po kayo nung high school at naghakot pa ng awards. Sabi mo nga, marami nang nagbago ngayon. Ay, sorry na nga po. Nakapag-take na po ba kayo ng entrance exam? Sabihan niyo lang ako. Pwede ko naman kayong samahan doon. Naku, wag na. Gagawin ko yun na mag-isa. Isa pa, nanood na ako ng mga free tutorial sa YouTube para ma-refresh ako. Malay mo, isa sa mga nireview ko ang lumabas sa entrance exam. Di may sigurado na akong tamang sagot, di ba? Wala naman akong duda na kakayanin yung ipasa yung entrance exam, Nay. Sisiw lang yun sa inyo. Nga pala, ano nga po pala yung kursong kukunin nyo? BSED, nak. Major in Mathematics, yun ang gusto ko. Aba, ayos yan, Nay Pangarap ko yan noon na maging math teacher. Alam mo naman ang nanay pagdating sa numbers. Oo nga po pala. Tuwang-tuwa kasi ko dun sa anak ng kapitbahay natin. Kahit mga kapitbahay natin nagpapatulong sa kanya. Tapos mag-a-abroad na siya. Doon na siya magtuturo sa Thailand. Gusto niyo rin po ba magturo sa ibang bansa? Nako, hindi. Gusto ko lang talagang makatapos ng pag-aaral sa pangarap kong kurso. Kapag nakagraduate na ako,
Isa yun sa 2 pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Ano pa po ba yung isa, Nay? Tinatanong pa ba yun? Siyempre, yun yung pinanganak kita. Si Nay talaga. Papaiyakin pa ako. Kaya sana anak, suportahan mo ang nanay ha. Kapag nagawa ko yon, kumpleto na. Masasabi ko na talagang nagawa ko na lahat. Pwede na akong mamatay. Nay, wag naman kayo magbiro ng ganyan. Hindi pa ako handa, okay? At kahit kailan, hindi ako magiging handa. Ano ka ba, nak? Matagal pang mangyayari yon. Sa lakas kong to, kaya ko pang mag-gym kung gugustuhin ko lang eh. Basta po, Nay. Kung ano yung makakapagpasaya sa inyo, susuportahan ko po kayo. Tsaka, naisip ko po na magandang bagay rin na mag-aaral kayo. Hindi na kayo maiinip. Malay nyo, may makilala pa kayo sa school at magka-boyfriend pa kayo niyan, di ba? Sus Mariosep, wala na sa isip ko yan, nak. Masaya na akong mag-isa. Sus, sinasabi nyo lang po yan. Kasi hindi nyo pa nararanasang kiligin ulit. Hoy, si Nanay nagbablush. Tumigil ka nga dyan. Baka mamaya magkatotoo pa yung sinasabi mo. Di maganda po kung ganon. Papadudot kahit na tumutol ang anak ko sa desisyon kong tapusin ang pag-aaral ko nung una, ay nagkaintindihan din naman kami. Laking pasasalamat ko na lamang na malawak ang kanyang pangunawa. Alam naman niya na wala akong ibang pagkakabalahan kundi ang pagpapa-order ng kung ano-anong products. Pero pagdating sa bahay, kalungkutan pa rin ang sasalubong sa akin. Dahil boses ko lang ang naririnig ko roon. Mula noong mag-isa na lamang ako sa bahay, humanap ako ng ibang mapaglilibangan. Doon ako natutong gumawa ng social media account. Siguro nga ay matanda na ako pero tulad ng mga kabataan ngayon, palagi rin akong babad sa gadget noon dahil yon ang ginagawa kong pampalipas oras. Aaminin ko, Papadudot, na subukan ko na ring makipag-chat sa kung kani-kanino. Noong first time ko pa lamang sa Facebook kung sino-sino ang mga inad ko at chinat ko. Pero mula noong mag-message sa akin ang isang foreigner na nagpapasend ng nude photo ay tinigilan ko na yon matapos ko silang i-block. Kaya para maging abala ko, gaya ng plano ay nag-take ako ng entrance exam at swerte naman ako nakapasa. Natanggap ako sa kursong gusto ko kaya sobrang saya ko ng mga sandaling yon, Papadudot. Gaya ng tinatawag nilang freshmen o yung mga first year pa lamang, magkahalong kaba at excitement ang naramdaman ko sa first day namin sa school. Pero kahit unang araw pa lamang ay sinubok na agad ako dahil bukod sa hindi ko mahanap ang mga room na nakalagay sa certificate of registration ko, nakaharap ko rin ang isang taong sumira sa buong araw ko, Papadudot. Ma'am, sandali lang po. Bawal po ang outsider dito. Anong outsider yung sinasabi mo? Estudyante ako rito. Ma'am, wag niyo naman po ako pagtaasan ng boses. Pwede naman po tayong mag-usap ng mahinahon. Kasi kung visitor po kayo rito o nanay kayo ng estudyante, papapasukin ko naman po kayo. Pero kailangan nyo munang isulat ang mga detalye nyo sa logbook para mabigyan ko kayo ng visitor's pass. Hindi ako visitor. At mas lalong wala akong anak na nag-aaral dito. Instructor, meron. Naku ma'am, gasgas na po yung ganyang palusot para makapasok. Pasensya na po kayo pero may sinusunod lang po talaga akong proseso rito. Pakilagay na po yung detalye nyo sa logbook para hindi na tayo magtagal. Magtatagal talaga tayo rito kung hindi mo ako papapasukin. Estudyante nga ako rito. Nakapasa ako sa entrance exam at enrolled na rin. Gusto mo ng pruweba? Sigurado po ba kayong estudyante kayo rito? Bago lang po ako rito. Pero naging security guard na rin ako sa ibang eskwelahan noon. Kaya hindi nyo ako basta-bastang mapapaniwala. Pakilabas na lang po ang COR nyo kung meron po kayo. Ay, sandali. Kukunin ko lang dito sa bag. Ha?
Maghintay ka di pa mumukha ko sa yung estudyante nga ako rito. Ay, Ang tagal Mukhang niloloko niyo lang ako, ma'am Umuwi na lang po kayo. alam mo, dapat sa'yo sinisisante. Kapag napatunayan ko sa'yo na estudyante ako, irereklamo kita. Naintindihan mo? Sige po, ma'am. Payag po ako. Basta patunayan niyo lang po na estudyante kayo rito. Pero kung hindi, hindi ko po talaga kayo papapasukin. Pasensya na po talaga. Trabaho lang. Oh, yan yung COR ko. Nakita mo naman siguro yung pangalan ko, di ba? C-A-R-L-O-T-A. Carlota. Ako yon. May ID po ba kayo? Paano ako magkaka-ID agad? Bago nga lang ako, di ba? First year student ako sa BSIT. Nako, ma'am. Hindi po ako pwedeng magbase lang sa COR. Kasi pwedeng kinuha niyo lang to sa ibang estudyante na may pangalang Carlota. Bakit hindi mo na lang ako papasukin at ihatid sa registrar, ha? Para magkaalaman tayo. Hindi po ako pwedeng umalis sa pwesto ko, ma'am. Kaya kung wala po kayong maipapakitang ID, umuwi na lang po kayo. Pasensya na po. Estudyante nga ako. Pangalan ko'y nandiyan sa COR. Wala nga po kayong... Excuse me, anong nangyayari dito? College instructor po ako sa university to, Manong. Pwede ko po bang malaman kung ano nangyari? Narinig ko po kasi na parang nagtatalo kayo. Pasensya na po, ma'am. Nagpupumilit po kasi siyang pumasok. Sabi niya, estudyante raw po siya rito. At hindi po kayo naniwala sa kanya kasi matanda na siya para maging estudyante. Manong, estudyante po siya rito. Enrolled po siya. Naku, pasensya na po. Sige na po, pasok na po kayo, ma'am. Huwag po kayong mag-alala, Manong. Alam ko naman na nag-iingat lang kayo. Teka, ganun na lang yon? Gusto ko siya ireklamo. Ma'am, kung ano man po yung pananagutan ko sa nagawa ko ngayon, tatanggapin ko po. Malaya po kayong magreklamo. Pero bago po yun, hihingi po muna ako ng pasensya sa inyo. Bago lang po kasi ako rito at kakasimula ko lang ngayong araw. Ay, sige na, sige na. Kung di lang ako malilate sa klase ko Salamat po, ma'am. Pasensya na po ulit. Tsaka good luck po sa klase nyo. Papadudot sakalang naniwala sa akin ng security guard na yon na estudyante nga ako sa eskwelahang yon. Nang anak ko na mismo ang nagpatunay nito. Pero ang kagandahan doon ay tinupad ng anak ko ang hiling ko sa kanya na hindi niya gagamitin ang pagiging anak niya para tulungan ako. Hindi siya nagpakilala bilang anak ko kahit na nagkaroon ng kaunting problema sa unang araw pa lamang ng kolehiyo. Malinaw sa aming dalawa na instructor siya at estudyante lamang ako. Kapag oras ng trabaho niya at oras naman ng klase ko. Pero dahil sa business department siya nagtuturo ay hindi ako kasama sa mga klaseng hawak niya. Nalaman ko na Lito pala ang pangalan ng security guard na humarang sa akin sa gate. Pero dahil nakapag-usap na kami ng anak ko, hindi na ako nagsampa ng reklamo. Bago lang daw kasi ito roon at mukhang kailangan din ng trabaho. Pero aaminin ko na medyo napahanga ko sa paninindigan niya, Papadudot. Marunong din siyang tumanggap ng pagkakamali. Ang kaso, tuwing nakikita ko siya ay mas naaalala ko yung araw na napagkamalan niya akong outsider. Palagi pa rin niya akong binabate tuwing dumadaan ako sa harapan niya. Lagi rin siyang nakangiti at ako naman ay lagi ko siyang sinusungitan. Nang mga sumunod na araw, available na ang uniform na pinatahi ko. Kaya naisuot ko rin po ito kaagad kinabukasan matapos labahan. At mula nang mag-uniform ako ay parang naging kakaiba ang ngiti ni Lito tuwing dumadaan ako sa harapan niya. Lalo na noong unang beses niyang nakita na suot ko yon. Hindi ko alam pero pakiwari ko noon ay bigla siyang nakaramdam ng paghanga sa akin, Papadudot. Papadudot mula nang makita ni Lito na suot ko ang aking school uniform ay naging espesyal na ang mga ngiti niya tuwing binabati ako. Palagi niya rin akong pinupuri at sinasabihan ang bagay na bagay daw sa akin ang suot ko. Dahil nakakabata raw tignan. Kung noong una ay lagi ko siyang sinisimangutan, habang tumatagal ay unti-unti na rin akong nahawa sa gaan ng aura niya.
Ginagantihan ko na siya ng ngiti at kinakausap na rin. Minsan nga ay nakakakwentuhan ko pa siya kapag may karelyebo siya. Nalaman ko na hiwalay na pala sila ng asawa niya kaya pareho kami na namumuhay na lamang ng mag-isa. Pero sinabi naman niya na meron siyang isang anak na nag-aaral din doon. Ang kaso'y nasa poder daw ito ng asawa niya at sinusuportahan na lamang niya kaya hindi siya pwedeng mawala ng trabaho. Hindi pa raw niya nakakausap ang anak niya mula nang mag-enroll ito kaya kahit ang kursong kinuha nito ay hindi niya alam. Doon ko napagtanto kung gaano kalaki ang magiging problema niya kung natuloy ang pagreklamo ko noong unang araw kaming nagkaengkwentro. Bukod sa malungkot niyang kwento, nalaman ko rin na magkaedad lang pala kami. Pero ang nakakatawa sa nalaman ko ay 2 letra lamang ang pinagkaiba ng pangalan naming dalawa. Carlota ako at Carlito naman ang pangalan niya. Pero mas kilala siya sa palayaw niyang Lito. Yung paminsan-minsan naming pag-uusap, Papa Dudut, ay naging madalas na noong napalagay na ang loob namin sa isa't isa. At kung nung una, panay bati at ngiti lang siya tuwing pumapasok ako. Noong mga sumunod na linggo ay nag-aabot na siya sa akin ng kung ano-anong regalo. Minsan bulaklak at tsokolate. Pero ang pinaka nagustuhan ko ay yung mga pocketbook na ibinibigay niya. Mahilig kasi ako magbasa ng mga nobela kahit may kalabuan na ang aking mga mata. Dahil malaking tulong naman ang suot kong salamin. Dahil sa madalas na pagbibigay sa akin ni Lito ng kung ano-ano, hindi na ito nakaligtas sa anak kong si Vera na madalas kong nakakasabay sa pagpasok. Naisip ko na noon na magtatanong siya at wala naman akong balak na maglihim sa kanya, Papa Dudut. Parang ngayon ka na lang uli dumalaw sa akin, naka. Namiss mo ba ako? O may kailangan ka? Kilalang kilala mo na talaga ako, Nay. Pero pasensya na po kayo kung hindi na ako nakakapunta nitong nakaraang weekend. Sobrang busy lang po talaga. Ayos lang yon. Siyempre nanay ka na rin kaya marami ka nang inaasikaso. Pero ano nga ba yung sadya mo, nak? Alam ko namang hindi yung tungkol sa pera. Napaka-imposible. At tama po kayo ulit. Tungkol saan ba to? Sa manliligaw nyo, yung mga dala nyong regalo halos araw-araw na may bago. Nanliligaw po ba sa inyo si Manong Guard? Lito ang pangalan niya. Ay, taray naman ni Nanay. So, tapos na pala kayo sa getting to know each other stage. Level up na po ba to? Oy Vera, tigil-tigilan mo ako dyan sa panunukso mo. Magkaibigan lang kami ni Lito. Huwag mong bigyan ng mali siya yon. Hindi siya nanliligaw sa akin. Gustos naman si Nanay, nahiya pa sa akin. Halata naman pong pumapag-ibig na kayo eh. Tingnan niyo po yung magkabila niyong pisngi. Namumula kapag nababanggit niyo si Mang Lito. Ay nako, umuwi ka na. Hinahanap ka na ng mga anak mo. Naku, Nay. Kung umiiwas ka lang sa mga tanong ko, sorry po kasi sadyang makulit tong anak niyo. Nakita ko po kasi kayong dalawa ni Mang Lito nung nakaraan. Seryosong-seryoso nga po kayong nag-uusap. Kaya hindi ko na kayo inistorbo. Kaya feeling ko talaga naglilihim na kayo sa akin. Malabo yung sinasabi mo. Hindi na nga ako mag-aasawa, di ba? Kung ayaw niyo po mag-asawa, pwede namang boyfriend muna. Bagay kaya kayo ni Mang Lito. In fairness, lakas ng chemistry niyong dalawa. Mabait lang talaga yung tao, kaya nagbibigay sa akin ng regalo. A token of friendship. Pero boto pa rin talaga ako kay Mang Lito, kaya isiship ko kayong dalawa. Malay mo, ligawan ka na. Sa tanda ko nang magpapaligaw pa ako? Kung kaedad kita, pwede pa siguro. Pero yung naghihintay na lang maging senior citizen? Malabo, anak. Nay, nakalimutan niyo na po ba yung sinabi niyo sa akin nung high school pa lang ako? Sabi niyo po, hindi edad ang magdidikta sa buhay ng isang tao. Kaya ganun din sa pag-ibig. Hindi edad yung magdidikta sa atin, kundi puso at isip. Ilan taon na po ba yun si Mang Lito? 59 din, kagaya ko. Saka hiwalay na raw siya sa asawa niya. Yun naman pala eh. Iwalay na sa asawa. Go mo na yan, Nay.
Alam mo ikaw, sulsulera ka eh. Hindi na ako magbo-boyfriend. Masyado na akong matanda para doon. Tignan po natin kung sasabihin niyo pa rin yan kapag tinamaan na kayo kay Mang Lito. Hay nako, kinikilabutan ako sa'yo, Vera. Mabuti pa, umuwi ka na. Hindi yung kinukulit mo pa ako tungkol sa litong yon. Mahalay niyo po, nasa 59 talaga ang true love. Tigilan mo na yan. Hindi ako pumasok sa kolehiyo para maghanap ng maboboyfriend. Gusto kong makatapos. Yun lang. Tagal niyo na po kayong walang kilig sa katawan. Sige na, Nay. Kapag hindi ka pa nagka-boyfriend bago ka mag-senior, baka makalimutan niyo na rin kung paano kiligin. Sayang naman. Hay, bahala ka nga dyan. Magluluto na ako ng hapunan ko. Kung gusto mong kumain dito, maghintay ka. Kung hindi naman, umuwi ka na kaysa dinadaldal mo ko. Magbabasa pa ako ng libro mamaya. Ito na po, uuwi na. Baka kailangan niyo rin kasi ng me time habang ninanamnam yung kilig sa mga regalo ni Mang Lito. Bye, Nay. Sweet dreams na rin po mamaya. Papadudot sadyang mapanukso ang anak kong si Vera kaya nasanay na ako sa kanya. Nagkukunwari lang naman akong naiinis para tigilan na niya ang kakatukso sa akin. Pero hindi ko naman magawang mapikon sa simple niyang panunukso. Matagal na rin kasi niyang gustong magkaroon ako ng kasama sa buhay. May sumubok na rin manligaw sa akin bago ko pa makilala si Lito pero tinanggihan ko. Kahit noong nag-aaral na ako ay palagi pa rin akong inaabangan ng kapitbahay naming yon at nililibre ng sakay tuwing hinahatid ako sa school. Naya na lamang ako sa palagi niyang panlilibre kaya inaagahan ko ng pag-alis para hindi na niya ako maabutan sa may kanto. Marami na akong narinig na chismis tungkol sa akin dahil sa panliligaw ng kapitbahay naming yon. Nagbubuhay teenager daw ako at akala mo'y dalaga pa kung umasta. Kahit ang pag-aaral ko ay hindi nakalusot sa kanila. Ano pa raw ang silbi ng pag-aaral ko kung mamamatay lang din naman ako? Napapabuntong hininga na lamang ako tuwing nakakarinig ako ng ganon. Naintindihan ko rin naman na hindi lahat ng tao ay kapareho ko kung mag-isip. Hindi lahat ay maunawaan ang gusto kong gawin sa buhay. Pero sa kabila nito ay hindi na lamang ako nagpaapekto. Sa halos 2 buwan ko sa kolehiyo ay mabilis naman akong nakapag-adjust. Sa tulong na rin ng mga kaklase ko, lalong-lalo na si Ira na pinakaunang naging malapit sa akin. 22 anyos pa lamang siya at parang anak na ang turing ko sa kanya. Likas ang kakulitan sa batang yon at kung ano-ano ang mga tinuturo niya sa akin. Pero noong minsang magpatulong ako sa kanya sa pagsasagot ng isang activity ay hindi kaagad siya nakapagpasa. Istrikto ang instructor namin noon kaya parehong hindi tinanggap ang papel namin. Humingi naman ako ng pasensya sa kanya at sinabi niyang ayos lamang yon. Pero alam ko na hindi niya nagustuhan yung nangyari. Simula noon ay nagbago na ang pakikitungo niya sa akin, Papa Dudut. Pwede bang makiupo sa tabi mo? Malawak pa naman po yung space. Pasensya ka na, naabala yata kita. Pero salamat ha. Hindi niyo po kailangan magpasalamat. Pwede naman po umupo dito kahit sinong estudyante. Pasensya na. Naisip ko lang kasi na baka ayaw mo kong katabi. Napansin ko kasi na parang nilalayuan mo na ako nitong mga nakaraang araw. Kaya gusto ko sanang mag-sorry. Kung hindi sana ako nagpatulong sa'yo, baka tinanggapan ni Sir yung pinasa mo. Wala na po tayo magagawa ron kasi ganun talaga yung sistema rito. Hindi lahat ng instructor mabait. May ibang masusungit din kasi maraming estudyante ang masyadong komportable sa ibang nagtuturo dito. Nawawala na sila ng galang sa iba. Tama lang naman yung ganon. Ang problema lang, nadamay ka pa dahil sa akin. Napakabait mo pa namang bata. Hindi po ako mabait. Nakikisama lang ako sa inyo noon kasi kayo yung pinakamatanda sa klase. Pero ngayong mukhang marami na kayong kaklose sa mga kaklase natin, hindi ko na kailangan makipagplastikan pa. Pasensya na kung nahirapan kang pakisamahan ako. Kung gusto mo, para makabawi ako sa'yo,
Tutulungan na lang kita sa ibang subject natin, kahit sa math. Hindi ko po kailangan ng tulong niyo, kaya ko mag-isa. Baka kayo yung nangangailangan nun. Pasensya na po Pero, bakit pa ba kayo nag-enroll? Bakit hindi na lang kayo magpahinga sa bahay? Huwag niyo na po isiksik yung sarili niyo sa college kasi kahit mga instructor, mahihirapan na turuan kayo. Matanda na kayo para mag-aral. Kapag nagkaroon tayo ng group activities, magiging pabigat lang kayo sa mga kagrupo niyo. Pasensya ka na, Iha. Pero hindi ko alam kung saan nanggagaling yung mga sinasabi mo. Naiintindihan ko na hindi mo ko gusto at may nagawa akong mali sa'yo. Pero parang sobra ka naman yata. Kahit sino, pwede pang mag-aral kung gugustuhin nila. Mapamatanda man yan o may kapansanan. Kung magulang mo yung nasa katayuan ko, Iha, at pinili nilang tapusin ang pag-aaral nila dito sa eskwelahang to, pahihintuin mo rin ba sila? Hindi po kasali sa usapan yung mga magulang ko. Kayo yung pinag-uusapan dito. Kung gusto nyo lang naman maging sentro ng atensyon kasi obviously kayo yung pinakamatandang estudyante sa lahat ng freshmen kaya maraming humahanga sa inyo. Fresh nga po, 'di ba? Hindi po kayo kasali ron, kaya wag nyo nang ipilit. Kung ganon, nagagalit ka kasi nagiging sentro ako ng atensyon ng mga estudyante rito? Iha, wala akong intensyong magpasikat. Gusto ko lang makatapos ng pag-aaral. Pangarap ko yun eh. Hindi kasi ko nagkaroon ng pagkakataong makapagpatuloy sa kolehiyo nung dalaga pa ako. Sobrang hirap ng buhay namin. Mahirap din naman po kami. Ilang taon nga po ako nag-stop para magtrabaho muna bago nakapag-enroll dito eh. Ako rin, anak. Ginawa ko rin yan noon hanggang sa nagkaroon na ako ng pamilya. Akala ko nga, hindi na darating to eh. Yung pagkakataon na makapag-aral uli ako. Hindi nyo na po kailangan magkwento. Babalik na ako sa klase ko. Klase natin, Iha. Magkikita pa rin tayo mamaya. Ay, teka, kumain ka na ba? May isa pa akong sandwich dito. Homemade to, kaya malinis yung pagkakagawa. Tsaka healthy rin. Busog pa po ako. Sabi ko na hindi ka pa kumakain. Eto sa'yo na to. Hindi na po, okay lang po ako. Hay nako, basta sa'yo na tong isang sandwich. Iiwanan ko na lang dito. Pupunta pa ako ng library eh. May pambili naman ako ng pagkain. Hindi nyo ako kailangan bigyan. Okay, pero kung may kakilala ka na hindi pa kumakain, pwede mo namang ibigay sa kanya. O siya, sige. Maiwan na muna kita. Papadudot na bigo akong makipag-ayos kay Ira. Dumestansya na lamang ako sa kanya kagaya ng hiling niya kapag oras ng klase namin. Nararamdaman ko naman noon na mabuti siyang bata. Meron lang sigurong pinagdadaanan at ako ang napagbubuntunan niya kaya ako na lamang muna ang umunawa. Matapos ang prelims namin, Papadudot, ay doon na ako nagsimulang mag-alala dahil pahirap ng pahirap ang pinag-aaralan namin. Nagduda ako kung kakayanin ko pa bang ipagpatuloy yon. Minsan ko na ring naisip na baka tama nga si Ira na masyado na akong matanda para makipagsabayan sa kanila. Pero sa tulong ng anak ko at sa mga payo ni Lito na hindi rin nabigyan ng pagkakataong makapagpatuloy ng pag-aaral ay medyo nabuhayan ako ng loob. Hindi nga po nagtagal ay nagpaalam na si Lito sa akin para umakyat ng ligaw. Ang kaso ay hindi pa noon alam kung ano ang isasagot ko dahil hindi pa ako sigurado kung dapat ko nga ba talagang subukan ulit na pumasok sa ganong sitwasyon. Kapag pinagbigyan ko kasi siya ay wala nang atrasan yon dahil seryoso siya sa akin. Nalungkot ang anak ko nang malaman niyang hindi ko pa pinayagang manligaw sa akin si Lito, Papadudot. Hindi na niya tinanong kung bakit dahil matagal ko nang nasabi sa kanya ang kadahilanan. Pero muli niya akong kinausap. At sa pagkakataong yon ay nakumbinsi ako ng anak ko, Papadudot.
Papadudot, pinag-isipan ko ng mabuti ang mga sinabi ni Vera. Sa katunayan nga ay mahalaga ang opinyon niya dahil siya na lamang ang natitira kong pamilya. Kaya kung pasado sa kanya si Lito ay wala na akong dapat na alalahanin pa. Sa katagalan ay napagtanto ko rin at tama siya. Mabait din naman si Lito at nakikita ko naman kung gaano ito karesponsable. Isa pa, hiwalay na rin naman ito sa asawa kaya wala nang magiging problema kung sakasakali. Wala na maghahabol at aakusahan ako na isang kabit. Pero dahil masyado pa akong abala sa school, isirantabi ko muna ang tungkol sa buhay pag-ibig, Papadudot. At habang hindi ko pa pinapayagang manligaw si Lito ay umiwas na muna ako sa kanya. Alam kong nalungkot siya pero bahagi yon ang pagsubok ko sa kanya noon. Kapag hindi siya sumuko sa kabila ng pag-iwas ko, marahil nga ay tama ang magiging desisyon ko. Pero habang hindi pa kami nag-uusap ay itinuon ko muna ang atensyon ko sa pag-aaral, Papadudot. Mahirap pala talagang makipagsabayan sa mga bata. Tuwing may ginagawa kami sa computer lab, lagi akong naiiwan dahil mabagal akong makatapos sa activity namin. Kahit simple pa lamang yon. Bukod sa nakadepende na ako sa salaming suot ko, medyo mabagal na rin akong pumika pagdating sa basics sa paggamit ng computer. Tinutulungan naman ako ng mga kaklase ko pero dahil nahihiya ako sa instructor namin ay pinilit kong matuto ng mag-isa. Hindi ako nahiyang magtanong kahit na parang anak ko na yung instructor namin. Halos lahat nga ng nagtuturo doon ay mga bata pa. Kung merong mang may edad na, ako pa rin yung mas matanda. Ang nakakatuwa lang noon ay hindi nila ako binigyan ng special treatment. Trinato nila ako na parang isang regular na estudyante sa eskwelahang yon. At matapos ang 2 linggong subsub ko sa pag-aaral, ay nagkaroon na ako ng pagkakataong kausapin si Lito nang puntahan niya ako sa bahay ko, Papadudot. Akala ko hindi mo na ako papapasukin dito sa bahay mo eh. Sus, bakit ko naman gagawin yon? Iniiwasan mo na kasi ako eh. Binabati kita tuwing pumapasok ka pero nilalampasan mo na lang ako. Akala ko tuloy, ayaw mo na sa akin. Bilis mo namang magtampo. Hindi ba pwedeng nagmamadali lang? Pero pasensya ka na ha. Nahirapan din kasi ko nitong nakaraang 2 linggo. Ay, hindi ko nga alam kung tama pa bang pinasok ko to. Yung mag-aral uli at makipagsabayan sa mga estudyanteng parang mga anak ko na. Kayang-kaya mo yan, ikaw pa. Tsaka bagay na bagay sa yung uniforme mo. Estudyanteng-estudyante ang dating. Tapos ang bango-bango mo pa tuwing dumadaan ka ron sa pwesto ko. Ay sus, kaya tanda-tanda na, bolero pa. Siya nga pala, may dala ko para sa'yo. Ano yan? Nakabox pa. Ikaw talaga, nag-abala ka pa. Mga panghaplas to. Ano? Panghaplas? Bakit naman yan ang naisipan mong ibigay sa akin? May nakapagsabi kasi sa akin na yung ganitong edad natin, hindi na kinikilig sa pabulaklak at tsokolate. Kaya ayun, ibinagay ko na lang sa edad at pangangailangan natin. Ayos ba? Kahit ano namang ibigay mo sa akin, ayos lang. Tatanggapin ko yan at magpapasalamat pa rin ako sa'yo. Talaga? Oo naman. O siya, akin na. Eto. Mamaya ako na lang bubuksan. Total sinabi mo na rin naman kung ano yung laman. Ay, naghapunan ka na ba? Oo, tapos na. Nakapagkape na rin ako sa bahay. Kaya nga, medyo kabado ako ngayon. Nagpapalpitate na yata ako. Bakit ka naman kakabahan? Ako lang naman yung kakausapin mo. Hindi ka basta lang, Carlota. Maganda ka at matalino. Kaya naisip ko rin na baka maging alangan tayo sa isa't isa. Ikaw lang ang nag-iisip niyan. Buti ka nga may pangmatagalan ka ng trabaho.
Saka kita mo naman, kagalang-galang ka para sa mga estudyante dun sa school. Narinig ko nung nakaraan, sir pa yung tawag sa'yo. Ang sarap magtrabaho kapag nire-respeto ka rin, no? Tama ka dyan. Pero hindi rin naman ako mapupunta sa pagiging sekyo kung hindi ako umalis sa construction noon. Nagtrabaho ka rin sa construction? Oo, welder ako nung medyo bata-bata pa. Ang kaso, ilang beses na akong muntik mabagsakan ng bakal. Mabuti na lang, malakas pa yung guardian angel ko kaya nakakaligtas pa. E di sana, kwento na lang ako ngayon. Nakakatawa ka talaga, Lito. Yan naman talaga yung gusto ko yung mapasaya kita. Salamat. Tungkol nga pala dun sa hinihiling mo sa akin. Pumapayag na ako. Talaga? Pumapayag ka ng ligawan kita? Oo nga. Wala naman ako nakikitang dahilan para tanggihan pa kita Salamat talaga, Carlota. Hayaan mo, kapag nakahanap na ako ng tiyempo, ipapakilala kita sa anak ko. Ayos lang ba sa kanya na manliligaw ka uli? Ang totoo, hindi pa kami nakakapag-usap ng anak ko tungkol dito. Pero mabait naman yun. Alam kong maiintindihan niya rin ako. Sana nga. Gusto ko pa naman siyang makilala. Sigurado ako makulit din siya kagaya mo. Sinabi mo pa, manang-mana talaga sa akin si Aya. Aya? Palayaw niya yun. Pero ako lang yung tumatawag sa kanya ng Aya. Ay, nakakamiss na rin yung batang yun. Alam mo ba na sa kanya galing yung ideya na panghaplas yung ipangregalo ko? Sabi niya kasi noon, kapag may nililigawan na raw ako, yun ang ibigay ko kasi mas magagamit. Saka habang gumagaan yung pakiramdam nung pinagbigyan, ako yung naaalala. Ayos ba? Alam mo, nakikita ko talaga yung sarili ko sa'yo. Mag-isa na lang din ako at anak ko na lang ang meron ako. Mahal na mahal ko siya. Kaya nakikinig ako sa mga opinyon niya sa lahat ng bagay na ginagawa ko. Ganon din yung ginagawa ko para sa anak ko. Ang kaso, hindi pa talaga kami nagkakasundo sa ngayon. Hindi mo pa rin ba siya nakakausap? Baka may ideya ka kung anong kurso yung kinuha niya. Malay mo, kaklase ko pala. Sige, kapag nakita ko siya, tatanungin ko kung anong kurso niya. Huwag mo nang patagalin yung hindi nyo pagkakaunawaan. Kahit hindi ko pa nakikita at nakikilala yung anak mo. Alam ko na mabuti siyang anak. Magkakaayos din kayo nun. Papadudot, sobrang saya ni Lito noong pinayagan ko na siyang manligaw sa akin. Pinatunayan niya na hindi ako nagkamali ng desisyon. Araw-araw niya akong nililigawan, magkausap kami sa chat at minsan ay nagtatawanan pa kapag nakauwi na kaming dalawa. Muli ko naranasan ang matagal ko nang hindi maramdaman. Yon ay ang kiligin muli sa kabila ng aking edad. May isang pagkakataon, Papadudot, na lumabas kami ni Lito para kumain sa isang fast food chain. Hindi ko naman nakalain na doon pala mismo nagtatrabaho si Ira, kaya nakita niya kami. Hindi ako sigurado pero parang nakita ko sa mga mata niya ang panghuhusga. Lalo na noong punasan ni Lito ng tisyo ang kamay ko na nadumihan. Pagkatapos ng eksenang yon ay naging usap-usapan na ako sa klase namin. Kesyo ang tanda-tanda ko na raw pero lumalandi pa. Marami akong narinig na mga masasakit na salita mula sa kanila. Ilang araw kong hindi nakapasok, Papadudot, dahil wala akong mukhang maiharap sa mga kaklase ko at sa iba pang mga nakakaalam na nagkakamabutihan na kami ni Lito. Hindi pa man nagiging kami ay gano'n na kaagad ang nangyari. Noong umabot na ng 3 araw ang hindi ko pagpasok, kinausap na ako ni Vera. Doon niya nalaman na pinag-usapan na pala ako sa klase namin. Pero pilit niyang pinaunawa sa akin na wala namang mali kung magkakarelasyon kami ni Lito dahil nasa tamang edad na kami. Wala rin namang batas sa eskwelahang yon
na nagbabawal sa pakikipagrelasyon sa kanilang security guard. At kung sakali man na hindi yun maaari, handa naman daw na mag-resign si Lito at maghanap na lamang ng bagong trabaho. Pero ayoko namang umabot kami noon sa ganung punto, Papa Dudut. Excuse me po, Nay Carlota, pwede ko po ba kayo makausap? Oo naman, anak. Gusto rin sana kita kasing kausapin tungkol dun sa nakita mo nung nakaraang linggo. Yung sa amin ni Lito. Ano naman po meron dun? Ay, pasensya na kung itatanong ko to sa'yo pero ikaw ba yung nagpakalat sa mga kaklase natin na nililigawan ako ni Lito? Hala, ako po talaga. Nay naman, may pagkamaldita lang po ako pero hindi ko po yun magagawa sa inyo. Tsaka, kaya ko nga po kayo kakausapin kasi gusto ko pong humingi ng pasensya sa naging pakikitungo ko po sa inyo nung nakaraan. Hindi ko rin po talaga akalain na magagawa ko yun sa inyo eh. Ano ka ba? Ayos na yon. Huwag mo nang isipin yon, anak. Pero gusto ko rin sanang humingi ng pasensya at napagbintangan pa kita. Ayos lang po yun. Hindi ko naman po kayo masisisi kasi ako pa lang dito sa klase natin yung nagpakita ng kagaspangan ng ugali sa inyo. Tsaka, pwede pong wag na lang natin pag-usapan yun ngayon. Lalo lang po kasi ako nakokonsensya eh. Alam niyo po, para makabawi po ako sa inyo, ililibre ko na lang kayo ng milk tea mamaya pagkatapos ng susunod nating klase. Nako, pasensya ka na anak, pero hindi ako umiinom ng milk tea. Tubig lang, ayos na ako. Pansit malabon po kaya? Teka, paborito ko yun ah. Sakto po pala eh. Ano, G po ba kayo mamaya? G? Anong ibig sabihin nun? Ang ibig ko pong sabihin kung sasama po kayo. Sorry na po. Ang bagets niyo po kasing tingnan kaya akala ko kaedad ko lang kayo eh. Ikaw talaga, binola mo pa ako. Hindi ko po kayo binobola, walang halong etsyos yun, Nay. Pakibulong naman po kung anong sabon niyo para kahit tumanda na ako, ganyan pa rin ako. Ikaw talaga, wala naman to sa sabon. Puro healthy lang talaga yung mga kinakain ko. Kung gusto mo, pasyal ka sa bahay ko minsan. Ipagluluto kita ng ulam na puro gulay. Hindi niyo na po kailangang imbitahin. Darating din po tayo dyan. Aba, mukhang may binabalak kang isorpresa ako sa bahay ah. Parang gano'n na nga po. Siya nga pala, Iha. Napapansin ko kasi nitong nakaraan na parang palagi kang malungkot. May problema ba kayo sa pamilya nyo? Sige na nga po, magkukwento na ako. Total, okay naman na po tayo. Sige, magkwento ka lang. Makikinig ako. Hindi po kasi kami okay ng tatay ko. Bakit naman? Naghiwalay na po kasi sila ng nanay ko. Alam ko naman na mahal pa niya si mama nung naghiwalay sila pero hindi na siya nag-abala pang ayusin yung hindi nila pagkakaunawaan. Parang tinanggap na lang niya kaagad na sira na yung pamilya namin. Hindi niya man lang naisip na masasaktan ako sa paghihiwalay nila. Tapos nitong nakaraan lang, nalaman ko na may nililigawan na pala siya. Yung nanay mo, nasaan na siya? Nandun po sa kinakasama niya. May 2 anak na po sila. At doon na din po ako nakatira. Ang kaso, hindi ko kasundo yung kinakasama ng nanay ko. Wala na rin palang magagawa yung tatay mo kahit pilitin niyang makipagbalikan sa nanay mo. Tama po kayo. Noong una, naiinis po ako dun sa nililigawan niya pero nitong nakaraan lang, napag-isip-isip ko rin na wala na nga talagang pag-asa magkabalikan sina mama at papa. At si papa naman, deserve niya rin maging masaya. Nasaan na ba yung papa mo? Nandito po sa school. Talaga? Opo, at sigurado po ako na kilala niyo siya. Security guard po siya rito. Teka, sandali. 2 lang naman yung guard dito ah. Pero isa lang yung kilala ko. Si Lito ba yung tatay mo? Wala na pong iba. Papa Dudut, matapos kong malaman na anak pala ni Lito si Ira sa dati nitong asawa,
Saka ko lang lubusang naunawaan kung bakit biglang nagbago ang pakikitungo niya sa akin. Siguro ay matagal na niyang nakikita na nag-uusap kami ng tatay niya, kaya nakapagbitaw siya ng masasakit na salita. Pero hindi ko naman magawang magalit sa kabila noon dahil bilang isang ina. Naintindihan ko ang pakiramdam niya noong panahong yon. Pero sa nangyari, hindi ko talaga lubos maisip na mag-ama pala sila. Napansin ko na noon na pareho ang apelyido nila pero hindi naman ako nag-isip ng kung ano. Marami naman talagang magkakapareho ang apelyido, lalo na kung common lamang ito. Isa pa, hindi alam ni Lito ang kurso ng anak niya dahil sa nanay nito na nakakausap niya tuwing nagpapadala ng pera. Yung tungkol naman sa pagpapakalat ng tungkol sa amin ni Lito ay nalaman ko na may isa pa pala kaming kaklase na nakakita sa amin sa fast food noong kumakain kami. Nakilala ko na kung sino ang kaklase naming yon at humingi na rin ito ng dispensa sa mga nangyari. Naglabas ako ng saloobin sa anak ko at hiningi ko ang opinyon niya sa nangyayari kay Ira. Pareho silang nag-iisang anak kaya alam kong maunawaan niya ito. Nagulat pa siya nung sinabi ko na anak ito ni Lito. Ganon din naman ang naging reaksyon ko. Dahil hindi ko naman akalaing kaklase ko pala ang anak ng lalaking nanliligaw sa akin. Siguro hindi niya rin alam ang tungkol doon dahil malabong magkwento sa kanya si Ira. Sana pala ay naitanong ko kaagad sa kanya kung ano ang totoong pangalan ng anak niya. Nagalangan kasi ako noong una na magtanong dahil baka sensitibo siya sa ganong usapan. Lalo na't hindi pa sila nagkakaayos na mag-ama. At nung malinaw na sa akin ang lahat, naisip ko na wala nang dahilan para hindi ko pa sagutin si Lito. Tanggap na ako ng anak niya pero nagkasundo kami ni Ira na hindi muna yon ipapaalam sa kanya. Nakakatawa man pero napasakay ako ng batang yon sa kalokohang naisip niya para sa pakikipag-ayos sa kanyang ama Papa Dudut. Papa Dudut, kinausap ko si Lito tungkol sa anak niyang si Ira. Nagulat pa siya at napatanong kung paano ko nalaman ang pangalan nito. At nung sabihin ko na magkaklase kami nito ay sa kanya lang naunawaan ang lahat. Pero hindi ko sinabi sa kanya na nag-open up na ito sa akin. Ang alam niya ay hindi ako masyadong pinapansin ni Ira sa klase dahil hindi ako nito gusto. Pero dahil alam ko ang tungkol sa anak niya ay binuksan na rin niya ang usapan sa dati niyang asawa. Pinakinggan ko ang panig niya para mas maunawaan ko silang mag-ama. Nauna ko nang napakinggan ang saloobin ng kanyang anak at naunawaan ko naman po ito, Papa Dudut. Si Lito naman ay walang ibang hangad kundi maayos ang relasyon sa nag-iisang anak niya. Ayaw niya raw kasing dumating ang araw na huli na ang lahat para doon. Hanggang sa puntong yon ay hindi pa rin alam ni Lito na napatawad na siya ng kanyang anak at gusto na nitong makipag-ayos sa kanya. Kung hindi lang siguro dahil sa pakiusap ni Ira ay baka nasabi ko na ang lahat kay Lito, Papa Dudut. Nakita at naramdaman ko kung gaano niya kamahal ang anak niya. Kaya hindi na ako makapaghintay sa araw na magkakasundo sila. Maayos na sana ang lahat pero may nalaman pa ako tungkol kay Lito at sa asawa nito. Nalaman ko na hindi pala legal ang paghihiwalay nila ng asawa niya. Hindi ko alam kung anong dahilan niya sa paglilihim ng tungkol doon. Pero kung sakaling magkaroon kami ng relasyon ay maaaring malagay ako sa alanganin, Papa Dudut. Nakakatampo ka naman, Lito. Hindi mo pa sinabi sa akin yung totoo na hindi pa pala legal yung paghihiwalay nyo ng asawa mo. Pasensya ka na talaga. Wala pa kasi akong sapat na pera para doon. Pero huwag kang mag-alala. Ginagawan ko naman ang paraan. Paano kung malaman ng asawa mo na nililigawan mo na ako? Kung iniisip mo na magiging problema pa natin siya, huwag kang mag-alala. Kasi wala na siyang balak na makipagbalikan pa sa akin. Pwede ko siyang ipakausap sa'yo kung gusto mo. Para maniwala ka na wala na talaga siyang balak na maghabol kung sakali.
Gagawin mo yon? Hindi ba nakakahiya sa asawa mo kung aabalahin pa natin siya para sa relasyon natin? Gusto kong patunayan na hindi na siya maghahabol sa atin. Kaya sana, huwag ka na masyadong mag-alala. Ang mabuti pa, mag-date na lang tayo. Ngayon, Bukas. pwede mo na bang isama yung anak mo? Baka sakaling magkasundo na kami kapag kasama ka na namin. Oo naman. Gagawin ko ng paraan na maisama ko siya para maipakilala ko na siya sa'yo. Kahit na magkaklase pala kayo. Mabait yun. Sigurado ako na magkakasundo kayo. Pero syempre, kailangan ko munang ipaunawa sa kanya yung sitwasyon nating dalawa. Saka alam mo naman, medyo masama pa yung loob sa akin. Nadamay ka pa tuloy. Walang problema sa akin yon. Pero sa palagay ko, mahihirapan kang pagkasunduin kami. Mas masungit pa sa akin yun eh. Sa tingin ko nga. Teka, ako naman yung may tanong sa'yo. Ano yon? May pag-asa ba ako sa'yo? Pambihira. Para naman tayong mga teenager dyan sa tanong mo. Huwag na muna nating isipin yung edad natin. Araw-araw na nga nating nararamdaman yun. Lalo na kapag nirarayuma eh. Hindi ko lang kasi maiwasan. Sa susunod na taon, pareho na tayong senior. Ayaw mo ba nun? Kapag partner na kita, may karamay ka na tuwing nirarayuma. May kasama ka ng magkape sa umaga at magsimba tuwing linggo. Isang bagay na lang yung hindi na natin magagawa eh. Ano, yung magkaroon ng anak? Hindi na talaga pwede. Kung mayaman siguro tayo, posible pa yon. Wala namang problema sa akin kahit hindi na tayo magkaanak. May Ira pa naman ako at may Vera ka pa. Kahit silang dalawa na lang, magiging buo na tayo. Tama ka naman dyan. Saka may alaga ka namang aso. Pwede na nating ituring na anak yun. May tawag sila dun eh. Poor parent yata yun. Pambihira ka talaga. Mahirap na nga tayo. Ipapamukha mo pa lalo. Fair parent yon. Ano ka ba? Katunog din naman eh. Pwede na yun. Ay, siya nga pala. Hindi mo ba naisipang mag-aral uli? Nako, hindi yan para sa akin. Masaya na ako sa trabaho ko bilang sekyo. Pero nung kabataan mo, may pangarap ka bang kurso? Nung kabataan ko, gusto ko talagang maging piloto. Ang kaso, pangmayaman lang yung kursong yon. Pero kahit papano naman, di ba? Hawig yung uniforme ng piloto at sekyo. Ikaw naman, hindi na kita tatanungin kasi nasabi mo ng pangarap mo yung kurso mo ngayon. Ang sarap kaya mangarap. Oo naman, lalo na kung magkakatotoo. Pero ako, nung nag-aaral pa ako, pagka-graduate ko ng high school, tinanong ako ng mga magulang ko kung anong plano ko, kung ano raw bang pangarap ko sa buhay ko. Kako, nakatapos na ako ng high school, kaya saka na ako mangangarap ulit. Ayun, nauwi sa paghahalo ng semento. Parakit-rakit lang ako noon. Paano ka naman natutong mag-welding? Yan yung di mo pa alam sa akin. Nagtrabaho kasi ako noon sa tito ko na may welding shop. Tinuruan niya ako at mabilis naman ako natuto. Matagal din ako nagtrabaho sa kanya bago ako namasukan sa iba bilang welder. Hindi ko na kinailangang mag-aral. Natuto na lang ako sa experience. Tama lang naman yon. Hindi ka kasi mabubuhay kung wala kang diskarte. Yan yung namana sa akin ng anak ko. Napakasipag ng batang yun. Hindi niya ugaling humingi ng pera sa akin. Kaya ako na lang yung kusang nag-aabot sa kanya. Ang kaso, pinapadaan ko naman sa nanay niya kasi hindi pa kami nagkakaayos. Nakakatuwa ka naman. Sana lahat din ng mga anak may amang katulad mo. Papadudot nag-usap na kami ng asawa ni Lito. Nakaharap ko siya mismo noong araw na nagkakilala kami. Mabait naman pala siya at maayos ding kausap. Kaya doon naging malinaw sa akin na wala nga talaga siyang balak na maghabol pa sa dati niyang asawa.
Pumayag na rin ito na kay Lito na uuwi ang anak nila. Pero bilang isang ina, ibinili niya sa akin si Ira. Nangako naman ako na aalagaan ko at ituturing ko ito na parang tunay ko ng anak. Yun na ang una at huling pag-uusap namin ng asawa ni Lito. Makalipas lang ang mahigit 1 linggo mula noong nabigyang linaw, ang mga bagay-bagay ay sinagot ko na si Lito, Papa Dudut. Maayos na ang lahat kaya hindi ko na kailangan pang alalahanin ang mga bagay na pumipigil sa akin noon para bigyan ng pagkakataon ng aming relasyon. Sa pagkakataong yon ay hindi na kami naglihim sa isa't isa. At mula noong maging kami, ay nakatanim na sa isip namin na magkasama na kami hanggang sa huling hininga. Dahil nangungupahan lang noon si Lito sa isang maliit na apartment ay nagkasundo kami na magsama na lamang sa bahay ko. Yun din naman ang gusto ng anak kong si Vera. Doon na rin balak tumira ni Ira pero bago pa man sila tuluyang lumipat sa bahay ko ay binigyan niya muna kami ng pagkakataong magkausap. Sa husay naming magpanggap ay wala pa rin kaalam-alam si Lito na matagal na kaming magkasundo ng kanyang anak, Papa Dudut. Nak, ang tita Carlota mo nga pala. Pa, hindi nyo na po kailangan gawin to. Alam nyo na magkaklase po kami, diba? Hindi ko na siya kailangan kilalanin. Ay, mahal, pasensya ka na sa anak ko ha. Nakapag-usap na kami pero Ayos lang. Wala namang kaso sa akin. salamat. Uwi na ako pa. Anak, dito ka na rin titira. Dito na tayong 3. Kaya sige na naman. Huwag nang matigas yung ulo mo. Paano po hindi titigas yung ulo ko? Mana lang naman po ako sa inyo. Ayoko na nga. Nasistress na si Papa. Ay, nako. Tigilan na natin tong kalokohan mo, Ira. Kalokohan? Teka, anong kalokohan? Loading yarn. Well, as you can see, okay na po kami ni Nay Carlota. Pero paano? Nag-usap po kami sa school. Nagsorry na ako sa pagmamaldita ko sa kanya at okay na raw po kay Nay Carlota kaya wala nang problema. Teka nga anak, di ba ako yung tatay mo? Bakit hindi ko to alam? Pa naman eh. Surprise ko nga po to sa'yo. Kinasabwat ko pa nga si Nay Carlota kaya kung magagalit po kayo sa akin, damay siya. So, wala ka ng choice kundi tanggapin na naisahan kita. Ay nako, ikaw talagang bata ka. Manang-mana ka nga. At least okay na po kami. Tsaka excited nga akong tumira dito. Mas malapit na sa school at sa pinapasukan ko. Hindi ka ba nahihirapan sa pagpa-part-time mo, nak? Kung gusto mo, tutulungan na lang kitang magkaroon ng bagong racket. Hindi mo na kailangang magpagod ng husto. Talaga po? Oo naman. Tuturuan kita sa mga susunod na araw. Pero sa ngayon, asikasuhin muna natin yung dating kwarto ni Vera. Ikaw na yung gagamit nun. Po, pero paano po siya? May sarili ng pamilya yung ate Vera mo, kaya may bahay na rin sila. Tama ang papa mo. Saka si Vera na mismo ang nagsabi na ipagamit sa'yo yung kwarto. Ang bait naman po niya. Kailan ko po kaya siya makikilala? Nako, madalas yun dito tuwing weekend. Hayaan mo't iimbitahan ko siya rito para sa'yo. Excited na po ko, Nay. Magpakabait ka kapag nagpakilala ka na ron. Hindi ka uubra sa kanya. Baka hindi mo alam, instructor siya sa school na pinapasukan niyo ni Carlota. Maswerte lang kayo na wala kayong subject na hawak niya. Teka. Bago lumayo tong usapan natin, may gusto muna ako itanong sa inyo. Ano yun, nak? Paano kayo nagkakilala? Gets ko naman na nakikita niyo yung isa't isa araw-araw, pero paano kayo naging close? Nako, tanungin mo yung tatay mong napagkamalan akong outsider noong unang araw ng klase. Pinapasulat ko siya sa logbook para ma-issuean ko ng visitor's pass. Pero ipinilit niya na estudyante siya. Tapos ayun, dumating si Ma'am Vera. Hindi ko nga alam na mag-ina pala sila. Swerte mo kasi hindi ka po nila inireklamo, pa. Grabe, judgmental ka masyado.
Yung gandang yan ni Nay Carlota mukhang outsider. Mabuti na lang, hindi pa kayo magkakilala noon. Kundi, baka pinagtulungan nyo na ako. Pero nakakakilig kayo ah. Para kayong mga bida sa nababasa kong nobela sa online platforms. Yung hindi mo inaakalang magiging sila, pero sila pa rin talaga yung endgame. Parang kayong dalawa. Sus, tigilan mo na yan, nak. Inuuto mo na kami. Mag-ayos ka na ng magiging kwarto mo. Papa Dudut, hindi na kami nagplano pang magpakasal ni Lito dahil kasal pa rin siya sa asawa niya. Sapat na sa amin ang assurance na ibinigay ng asawa niya at ang pangako nito na hindi manggugulo at makikialam pa sa aming dalawa. Wala ring problema sa kanyang pagiging malapit namin ng anak niyang si Ira. Kaya parang nadagdagan na rin ako ng anak sa katauhan nito. Tungkol naman sa pag-aaral ko ay batid ko po na may mga matatanda ring pinipili pa ring makatapos ng pag-aaral na nagiging inspirasyon sa iba kapag ipinost sa social media ang tungkol doon. Pero yung sa akin, mas pinili kong gawing pribado na lamang, Papa Dudut. Ang mahalaga na lamang po sa akin ay natupad ko ang pangarap kong makapag-aral kahit na wala na po akong balak na gamitin ito para magturo. May nagalok ng trabaho sa akin noon at kahit na nakakatukso ang sweldo ay hindi pa rin ako nagpatinag dahil malinaw sa akin ang goal ko na makapagtapos ng pag-aaral bago man lang mawala sa mundong ito. Sa ngayon ay 6 na taon na kaming nagsasama ni Lito at masaya pa rin kami kagaya ng dati. Tungkol naman sa anak niyang si Ira, dahil sabay lang kaming graduate, siya na lamang ang nag-take ng licensure exam for teachers at nakapasa naman siya. Kahit na hindi ko siya kadugo, inalagaan niya ako at minahal gaya ng pagmamahal niya kay Lito. Kaya masasabi ko ng ayos na ako, Papa Dudut. Kontento na ako sa buhay na meron ako sa ngayon. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at maraming salamat po sa inyo sa Barangay LS para sa pagkakataong maibahagi ang kwento ng aking buhay, pag-ibig at pag-asa. Sa programa ninyong number 1 sa aming puso. Maraming salamat sa inyo, Papa Dudut. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Carlota. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sisimulan ko na po ang sulat ko sa pagpapasalamat at napili po ninyong basahin ang aking kwento. Ako po si Brent, 34 years old sa kasalukuyan. Pero ang kwento po ay nangyari noong 2008 hanggang 2010. Noong nasa edad 18 hanggang 20 years old ako. Ang nanay ko po ay si Veronica. 38 years old siya noon at kilala po siya sa pangalang Vera. Yan po ang screen name niya. Papa Dudut, nakakatawa mang sabihin ay may screen name ang nanay ko kahit na nag-e-extra lamang siya sa mga teleserye at pelikula. 1991 noong magsimula siyang mag-extra. 1 taon na po ako noon. Dalagang ina po ang nanay ko at iniwan po kami ng tatay ko noong magbuntis siya. Kaya naisipan ng nanay ko noon na umextra-extra. Para din may ekstrang pera na panggastos hanggang sa nagustuhan na niya. Noon nga pong mag-18 ako ay pinipilit na niya akong mag-extra. Opo, Papa Dudut. Napilitan lang po ako. Pero dahil mahal ko ang nanay ko ay ginawa ko naman ang mga trabaho ng buong puso. Sa tuwing taping po ay palagi naming nakakasama si Tito Rogelio o mas kilala sa screen name na Rogue o Rogie. Dahil pareho po ng caretaker si nanay at Tito kaya palagi silang magkasama sa mga taping. Mabait po si Tito kaya siya na po ang naging tatay-tatayan ko. Dahil sabik ako sa tatay, ay naging sobrang close kami. At isa siya sa mga kadahilanan kaya nagpatuloy ako sa pag-i-extra. Maayos po ang samahan nila ng nanay at ni Tito. Pero nagkalamad po nang malaman ni nanay na may nagugustuhan akong isang babae at si Tito ang sinabihan ko
na sobra naman ang suporta sa akin ng mga panahong yon. Tito, Oh, Brent, halika, maupo ka. sabi ko na lalabas kayo dun sa holding area eh. Alam mo naman, ayoko nang maingay. Magpapaligsahan na naman yung iba doon tungkol sa mga nagawa nilang pelikula at serye. Nako, isa si nanay sa kanila. Bida-bida na ba ang nanay mo kaya ka lumabas? Bumibuelo na. Magpapatalo ba naman yun? Kumusta ang pag-aaral mo? Okay naman po. Hindi ba nakakasagabal tong taping? Hindi naman po. Ilang subjects na lang din po kasi gagraduate na ako. Yun na nga eh. Dapat nagko-concentrate ka sa pag-aaral mo kasi graduating ka na. Okay lang po, Tito Rog. Kaya naman. Tsaka kaligayahan po ni nanay na magkasama kami sa mga ganitong taping eh. Ewan ko ba dyan sa nanay mo? Yung pangarap niya, gusto, pangarapin mo rin. Hayaan nyo na po. Tsaka masaya naman ako kasi nakakasama ko rin kayo. Nako, inuto pa ako nito. Hindi ko po kayo inuuto. Alam nyo naman po na kayo lang ang nasasabihan ko ng mga bagay na hindi ko masabi kay nanay. Pwede mo naman akong tawagan kung sakaling wala ka rito. Mas maganda po kasi yung personal na usapan. Sige na nga. Ikaw, mapagtanggol mo lang ang nanay mo. Totoo po yun, Tito. Sa katunayan, may gusto nga po akong sabihin sa inyo ngayon eh. Ano yun? May nagugustuhan po kasi akong babae. O, edi maganda. Kaklase mo ba? Hindi po. Ah, taga sa inyo? Hindi rin po. Sino to? Natatandaan niyo po yung kasama natin ng ilang araw sa taping noon? Teka, yung lagi mong kausap? Opo, siya nga po. Nako, sinasabi ko na nga ba eh. Pumuporma ka na nung mga araw na yon. Hindi pa naman po ako pumaporma. Ang bilis naman po nung kung sakali. Baka po siya mabigla. Tama yan. Dapat respeto ang mauna bago ang panliligaw. Opo. Alam mo, mabuti pala. Nasa kabilang unit ang nanay mo nung mga taping na yon. Kung hindi, nako, nakikinita ko ng sasapian ng karakter ng kontrabida ang nanay mo. Oo nga po eh. Oh, anong problema dun sa nagugustuhan mo? Wala naman po. Bale ngayon po iniisip ko na gusto ko na siyang ligawan. Sa ilang araw na pag-uusap nyo mula nung sumikat ang araw hanggang abutan tayo ng paglubog, siguro naman nagkakilala na kayo ng lubusan. Opo, mabait po siya. Ano? Nay, Anong liligawan? Sino? Oh, hayaan mo munang magsalita ang anak mo. Nay si Luan po. Luan? Yung bagong talent ni Tito Ador? Opo. Hindi! Vera, ano ka ba? Pangalan pa lang ang nasasabi ng bata, hindi agad ang sagot mo. Hindi ako papayag na yun ang maging girlfriend mo. Nay, hindi ko pa po siya girlfriend. Kakausapin ko pa lang po siya. Pwes walang mangyayaring usapan. Hindi mo siya kakausapin at layuan mo siya. Vera, Pag mo ako mavera-vera, ikaw napakasamang impluensya mo talaga sa anak ko. Siguro ikaw ang nagsabing ligawan niya yun, ano? Nay, hindi po. Sariling desisyon ko po yun. Anong desisyon? Wala kang pagdidesisyonan. Ako ang magdidesisyon kung sinong nababagay sa'yo. Nay naman. Extra ka na nga, kukuha ka pa ng extra. Ang ligawan mo yung may pangalan na o yung magkakapangalan na. Doon ka maghanap ng maliligawan sa mga minamanage ni Mama Liza. At least yun mga nakakapaglinya. Vera, puso ng anak mo ang usapan. Anong kinalaman ng nakakapaglinya at hindi? Ikaw, Rogelio, wag mo nang lalapitan ng anak ko, ha? Pati ikaw ayoko makausap ni Brent. Nilalason mong isip niya eh. Uy, Nay. Pumalik ka na ron sa standby area natin. Lumayo ka sa anak ko, Rogelio. Papadudot mula ng araw na yon, na nalaman ni nanay ang pagkagusto ko sa isang babae na extra din gaya namin, ay lagi na niya akong sinisita. Kahit sinong extra ang makausap ko ay palagi niya akong hinihila palayo. Madalas ay napapahiya na ako sa ibang mga extra na nandoon sa taping. Iisa lang naman kasi ang holding area namin kaya sa maliliit na lugar na yon ay konting komosyon ay kita at dinig na ng lahat. Hindi ko maintindihan si nanay kung bakit siya ganon. Hindi ko maintindihan kung bakit parang galit siya sa mga kapwa namin na extra.
Para tuloy naiisip ko ang istorya ng nagkagustuhang mayaman at mahirap na pinaglalayo ng pamilya nila. Dahil sa ginagawa ni nanay, ay lihim ko pa din pong kinakausap si Tito Rog. Kailangan ko kasi ng kakampi. Kailangan ko ng tagapayo. Pero madalas ay nahuhuli kami ni nanay na magkausap. Parang nabayaran niya lahat ng kasama namin para magsumbong sa kanya kapag kausap ko si Tito. Kaya ang laging kawawa ay si Tito Rog na laging inaaway ni nanay. Pero kahit na ganoon ay hindi naman lumalayo ang loob ni Tito sa akin. Para ko talaga siyang tatay. Laging sinusumbatan ni nanay si Tito Rog tungkol sa mga naitulong ni nanay sa kanya. Pero magaling din namang bumuelta si Tito Rog. Kada buwelta niya ay tatama kay nanay na mas madami nga naman ang naitulong ni Tito sa amin kesa sa mangilan-ngilan na nagawa ni nanay para kay Tito Rog, Papa Dudut. Brent, bilisan mo kumilos. 4 a.m. ang call time natin dun sa fast food. Ano yan? Bakit nakapantulog ka pa rin? 2:30 na. Nay, hindi ako sasama. Ano? Hindi ako magti-taping. Ano na naman ang pumasok sa utak mo? Hindi na po muna ako sasama ngayon. Nasisiraan ka na ba? Sino nagturo niyan? Si Rogelio na naman? Nay, huwag niyong idamay si Tito Rog dito. Wala siyang kinalaman sa desisyon ko. Desisyon ko po ito mag-isa. Hindi pwede. Nay naman eh. Umayos ka na dyan. Nay, please po. Ayoko muna mag-taping. Hindi ka ba nahihiya? Napalista ko na yung pangalan mo kay Daddy Ami. Pwede naman siyang kumuha ng iba. Marami namang may gusto. Hindi yon. Pag hindi ka sumama, maninega ka sa kanila, baka hindi ka nakunin uli. Marami pa naman pong talent coordinator eh. Pag nasira ka sa isa, masisira ka sa lahat. Magkakakilala ang mga yun. Nagsusulutan nga sila ng mga tao eh. Ikaw hindi mo nire-respeto ang trabaho natin, ha? Nay, paano naman napunta sa hindi pagrespeto? Ano ba yung ugali mo? Napaka-unprofessional mo. Unprofessional na agad yun, Nay. O anong tawag sa ginagawa mo? Nakalista ka na ron tapos hindi mo sisiputin? Nay, kayo naman na naglista sa akin eh. Yun na nga! Mapapahiya ako! Si Ian na lang ang isama nyo. Tatawagan ko siya ngayon. Gustong gusto nun. Ikaw ang nakalista ron. Kahit naman sino ang dumating dun, Nay. Wala naman silang pakialam. Alam mo ba ang mangyayari kapag hindi mo sinipot ang taping? Hindi mo man lang isipin ng mga kasama mo. Nay, anong sinasabi nyo? Hindi maaapektuhan ng taping sa pagkawala ko. Kasi wala kang pakialam kaya hindi mo alam. Nay, kahit sinong isaksak sa eksena, hindi pakikialaman ng production. Wala naman tayong role eh. So walang paghahandaan at walang mabibitin kung wala man ako. Ikaw binabastos mo na ang propesyon natin, ha? Gaganda po ba yung eksena kung ako yung nasa background? Aayos po ba lahat pag ako yung passerby? Sumusobra ka na, ha? Hindi na maganda yung pinagsasasabi mo. Nay, sinasabi ko lang yung totoo. Alam mo mula nung nakikipag-usap ka dun sa Rogelio na yung ganyan ka na. Nay naman, ang tagal ko nang nakikipag-usap kay Tito Rog. Kung ano man yung sinasabi niyong pagbabago ko, dapat noon pa. Kita mo yan? Yung mga rason mo? Ano pong meron sa mga rason ko? Puro pabalang. Nay, hindi po totoo yan. Alam niyong hindi ko gagawin sa inyo na sumagot ng pabalang. Ano yung mga sagot mo? Nagpapaliwanag lang po ako. Anak, wag mong sirain ang pangalan natin. Apelyido ko ang dala mo. Ang tagal kong ipinundar para lang sirain mo dahil biglang ayaw mo mag-taping. Nay naman eh. Ano pong pangalan? Hindi nga nila tayo kilala. Tama na. Wala kang respeto sa pagiging artista. Nay, hindi tayo artista. Extra po tayo. Extra, ibig sabihin, sobra. Sobra tayo. Kasi tayo yung itinatapal sa mga kulang na espasyo. Huwag mong bastusin ang pagiging extra. Nay, wala po akong binabastos. Nagsasabi lang po ako ng totoo. At dapat tanggapin na natin yun. Hindi ko matatanggap yan. Nay, kaya minsan naaabuso tayo eh. Kung ano-anong sinasabi mo, magbihis ka na nga. Nay, hindi niyo pa rin po ba naiintindihan? Ikaw ang hindi nakakaintindi. Nagsasayang ka ng oportunidad. Bibigyan ka raw ng linya. Sa'yo daw ipagagawa yung role ng tambay na may linya. Kaya na ni Ompong yun. Ikaw nga ang gagawa. Pagkakataon mo na para makilala.
Nay, kahit galingan ko, hindi naman ako makikilala. Anong hindi? Mapapansin ka. Okay na ako, Nay. Anong okay? Nay, hindi nga po ako sasama. Naiinis na ako sa'yo ha. Ay naman, ang hirap pakiusapan eh. Magbihis ka at gawin mo yung role at hindi yung pinapasa mo kung kani-kanino. Ikaw nga ang gusto. Bakit hindi na lang po kayo ang gumawa, Nay? Tutal, sa tagal niyong extra, hindi pa kayo nabibigyan ng linya kahit kailan. Aray. Nay, bakit niyo ako sinampal? Kulang pa yan. Pati ako kaya mo ng pastusin? Nay, hindi po yun yung intensyon ko. Magbihis ka na! Hihintayin kita sa labas! Papa Dudut, nasampal po ako ng nanay ko. Alam ko pong masama ang nasabi ko pero nabigla lang din naman ako. Hindi ko akalain na aabot si nanay sa pananampal. Kaya sa sobrang sama ng loob ko ay tumakas ako. Galit na galit daw si nanay noon pero hindi niya ako hinanap dahil pumunta siya sa taping. Hinila na lamang niya ang kapitbahay namin para kapalit ko. Dahil nahihiya daw ito na nagpalista siya tapos ay hindi darating. Ikalawang araw ay hindi pa din po ako hinanap ni nanay. Pero ikatlong araw daw ay nagtanong-tanong na ito. Magtatawag daw sa ibang extra na baka nasa kanila ako pero walang nakapagsabi kay nanay kung nasaan ako. Hindi ko talaga pinaalam kahit na kanino kung saan ako tumuloy. Hanggang sa maisipan ni nanay na tawagan si Luan, ang babaeng nagugustuhan ko. Pero hindi ko alam at hindi din alam ni nanay na palaban pala si Luan. Kasi nung tawagan siya ni nanay ay sumigaw kaagad ito na ilabas daw ako. Doon na nga lumabas yung tapang ni Luan. Hindi din ito nagpatalo sa mga sinasabi ni nanay. Napahiya si nanay nang sabihan siya ni Luan ng social climber na stage mother. Ang masakla pa ay hindi na nakabawi pa si nanay dahil binabaan siya ng telepono. Kaya naman lalong nagalit si nanay sa babaeng gusto ko. Dahil napahiya ay susugurin niya ang bahay ni Luan na malapit lang naman din sa amin, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, gaya nung umalis ako, mas inuna ni nanay ang magtaping kesa ang hanapin ako. Ngayon naman ay mas priority niya ang makipag-away kesa ituloy ang paghahanap sa akin. Nang marating niya ang bahay ni na Luan ay mag-iskandalo ito. Sila Luan ay ilang bahay lamang ang layo sa bahay ni Tito Rog, kaya dinig ni Tito Rog ang gulo. Malaki ang gulo dahil palaban si Luan at ang nanay niya na isa ding talent supplier. Kaya sa gitna ng away ay pinagbantaan ng nanay ni Luan si nanay na hindi na ito kukuning extra. Imbes na matakot si nanay ay nagmalaki pa ito na hindi daw talaga siya magpapahandle sa nanay ni Luan dahil garapal daw itong mag-cut. Kinuha na si nanay ng nanay ni Luan bilang extra noon kaya alam niya ang kalakaran sa grupo ng nanay ni Luan. Ibubulgar ni nanay ang mga isyo tungkol sa nanay ni Luan gaya ng mga presyohan niya na halos mahigit kalahati ang binabawas niya sa mga natatanggap na extra na under niya. Ginawa na din pala kay nanay yun noon pero nanahimik siya dahil sayang din ang booking sa nanay ni Luan. Mapapahiya na ang nanay ni Luan noon kaya susugurin ito si nanay. Mabuti na lamang at nakalapit agad si Tito Rog. Naawat ang susugod at agad na hinila si nanay sa mas tahimik na lugar, Papa Dudut. Bitawan mo nga ako! Tama na kasi. Bakit akala mo hindi ko kaya yung matandang yon? Balwarte nila yun. Gusto mong kuyugin ka ng angkan nila? Hindi ako natatakot! Nako, matakot ka. Saktan nila ako baka i-demanda ko sila! Vera, wala ka sa lugar. Anong wala? Kinakampihan mo ba sila? E di magsama-sama kayo! Hindi ako takot sa inyo! Pwedeng bawasan mo muna ang tapang mo at pakinggan mo ang mga ikakatalo mo. Matatalo ko kasi nagkakampihan kayo! Una, pwede ka nilang saktan. Anong pwede? Sira ka pala eh! Wala silang karapatang saktan ako! Meron nga. Nasa bakuran ka nila. Trespassing ka. Eh, hindi ako natatakot! Bakit ka ba kasi nakikipag-away? Paano hindi?
Tinatago nila ang anak ko! Kung nakatago sa kanila ang anak mo, sana kanina pa lumabas yun. Kasi hindi niya hayaang mapahamak ka. Palay ko ba kung nalaso na nung pamilyang yun ang isip ng anak ko? Iba ka din talaga mag-isip. Kilala ko yung matandang yon. Manggagancho yon. Nakita mo na ba si Brent? Hindi pa nga! Hinahanap ko nga, di ba? Hinahanap? Mas nauna ka pa nakipag-away kaysa maghanap. Huwag mo nga akong pinapakailaman. Sige, Ikaw nga nagtatatay-tatayan ka pa sa kanya tapos parang wala kang pakialam dyan. paano mo naman nasabi yan? Totoo naman! Naghahanap ka ba? Oo naman. Bakit hindi mo pa siya nakikita? Ikaw ba nakita mo na siya? Naghahanap pa nga ako, di ba? Anak mo ba ang hinahanap mo o away? Tumigil ka na nga! Kung wala ka may tutulong, isara mo na lang yung bunganga mo! Importante sa akin si Brent. At sa akin, hindi. Hindi ako nakikipagpaligsahan sa'yo. Bakit kailangan sabihin mo pa sa akin na importante sa iyo ang anak ko? Kasi yun ang totoo. Hindi ko hayaang may mangyari sa kanya. Para ko na siyang anak. Para mo lang siyang anak. Ako, anak ko siya talaga. Sinabing hindi ako nakikipagpaligsahan. Ano bang gusto mong sabihin? Kalimutan mo na. Tutulong ako maghanap kay Brent. Hey, salamat naman. Umuwi ka na muna at magpahinga. Bukas, sasamahan kitang maghanap. Bukas? Oo, Hindi pwede bukas. hindi pwede. Bakit? Biyernes bukas. Bakit? May pamahiin ba? Wala. Oh, bakit hindi pwedeng maghanap bukas? May taping ako bukas. Ano? Magte-taping ka pa? Oh, sayang din ang kikitain, no? Iba ka? Ano? Wala. Hindi ka naman magte-taping bukas, di ba? Hindi. O, mabuti naman. Bakit? Ikaw na muna mag-ikot para hanapin si Brent. Bahala ka na nga. Hindi ko na alam sa'yo. Hoy, saan ka pupunta? Hanapin mo si Brent, ha? Balitaan mo na lang ako. Papadudot 5 araw na akong hindi umuuwi. Si nanay ay hinahanap-hanap naman ako. Pero hinahanap niya ako kay Tito Rog. Kung nakita na daw ba ako. Kasi busy siya sa nagkasunod-sunod na mga tapings niya. Si Tito Rog naman na hindi din nagtitiping ay sinasabing hindi pa ako nakikita. Pero nagiba ang ihip ng hangin noong ika-6 na araw na wala pa din ako. Dito pa lang nagumpisang totoong mag-alala si nanay kasi nag-iiyak na daw ito. 6 na araw bago na-realize ni nanay na delayed reaction siya. Si Tito Rog naman nang malaman nga na nag-iiyak na daw si nanay ay nag-alala na rin. Kaya pipilitin niyang gumawa ng paraan para mapauwi na ako. Papadudot nakita po ako ni Tito Rog kung papaano po ay mamaya ko na sasabihin. Kinausap niya ako ng masinsinan tungkol nga sa kalagayan ng nanay ko noon. Nung una ay ayaw kong maniwala. Kasi naman po papadudot ay 6 na araw na ay saka pa lang siya nag-alala. Naisip ko noon na ayos naman pala na wala ako kasi wala nang ibang nangyari. Masaya pa din sa taping si nanay. Ayun naman yon sa mga kasama niyang umi-extra. Pabida pa din daw si nanay at hindi nagpapatalo sa achievements ng iba pagdating sa pag-i-extra. Pinakiusap lang talaga ni Tito Rog na umuwi ako kaya po ako umuwi kinabukasan. Eksaktong 1 linggo ay sinamahan ako ni Tito Rog pa uwi sa amin. Doon ko nakita si nanay na kahit mag-isa sa bahay ay umiiyak. Nay, Brent! Halika nga rito. Yakapin mo nga ang nanay. Tahan na. Ayun na ang anak mo. Nay, sorry po. Ano ba nangyari sa'yo? Nag-isip-isip lang po ako. Nag-isip ka? 1 linggo? Sorry po talaga, Nay. Pasensya na rin po kung natagalan ako mag-isip-isip. Palibhasa, sarili mo lang ang iniisip mo. Vera, nandyan na ang anak mo. Huwag mo nang pagalitan. Anong wag pagalitan? Ang laki ng damage na ginawa niya. Ano? Nay, Tumigil ka! Ang dami mong sinayang. Ano bang sinasabi mo? May malaking role na naman sana para sa kanya pero dahil wala siya, naghanap na ng iba yung caster. Vera? Nay, kaya kayo umiiyak? Kaya kayo nag-aalala kasi
May role na para sa akin na hindi ko nakuha? Natural! Hindi kayo umiiyak kasi nag-aalala kayo sa akin? Nag-aalala ako! Paano kung hindi ka nakunin uli? Pagkakataon mo na makilala, sinasayang mo? Nay! Ewan ko sa'yo! Ang tanda-tanda mo na maglalayas ka pa! Vera, ano bang nangyayari sa'yo? Huwag ka makialam rito! Ako ang nagdala sa kanya dito. O ano gagawin ko anak ko naman yan? Hindi ko na alam kung anong iisipin sa'yo, Vera. Hoy, Rogelio! Huwag mo nang dagdagan ng inis ko! Respetuhin mo naman ang anak mo. Aba, sino ka para turuan ako ng respeto? Anak ko yan! Parang hindi eh. Palibhasa kasi hindi ka nagkaanak, kaya pati ang anak ko pinakikialaman mo. Sobra na yan, Vera. Totoo naman Alis na ako. Sasama ako, Tito. Ano sasama? Pumirmi ka rito sa bahay. Tatanungin ko yung mga supplier kung may kailangan pa na maglilinya. Nay, ano ba naman kayo? Ano ba naman ako? Ginagawa ko to para sa kabutihan mo. Sa kabutihan ko o sa kaligayahan nyo? Ayoko pong mag-extra. Maiba po akong gustong gawin. Hindi ko minamasama yung pagiging extra pero iba yung pangarap ko. Paano ang pangarap ko? Nagagawa nyo naman yung gusto nyo, di ba? Hindi ko naman kayo pinipigilan sa pag-extra eh. Tigilan na natin tong usapan na to. Sumunod ka sa akin. Ewan ko na, Nay. Kaya kami nandito ni Tito Rog kasi naawa kami nung malaman namin na umiiyak ka. Nag-alala kami sa'yo. Sana pala hindi na lang ako umalis sa bahay ni na Tito Rog kung ganito lang din yung dadatnan ko rito. Ano? Ibig mo sabihin nandun ka lang sa bahay nitong Rogelio na to? Kesa magpunta siya sa kung saan, sinabi ko na lang na sa bahay na siya magpalipas ng sama ng loob. Siraulo ka talagang Rogelio ka eh. Pinabayaan mo ako maghanap ng ilang araw, nasa bahay mo lang pala ang anak ko. Naghanap, Vera? Hindi ka naman naghanap. Pinahanap mo lang siya sa At akin. nasa inyo lang pala tapos lolokohin mo kung hahanapin mo. Kung noon pa lang nagkausap tayo, nakita ko na nag-aalala ka. Siguro noon pa lang kinausap ko na si Brent para umuwi. Siraulo ka pala talaga eh. Pwede kitang idemanda ng kidnapping. Nay, nasa tamang edad na ako para magdesisyon. Tsaka ako yung lumapit kay Tito Rog. Ako yung nakiusap sa kanya na doon muna ako sa bahay niya tumira. Kidnapping pa rin yon. Eh kung ikaw ang i-report ko ng child neglect, Anong neglect ang sinasabi mo? Lahat ng mabuti para sa anak ko ang iniisip ko. mabuti lang sa sarili mo. Hindi mo iniisip ang damdamin ng anak mo. Hindi mo pinakikinggan ang gusto niya para sa sarili niya. Ako ang magdedesisyon para sa anak ko at hindi ikaw. Kasi wala kang anak. Nay, ano ba kayo? O bakit? Totoo naman. Tara na nga, Tito. Umalis na tayo rito. Sige! Pag umalis ka, huwag ka nang babalik ha! Halika na, Tito. Ganon? Sige, magkampihan kayo! Magsama kayo! Wala na akong pakialam sa inyo! Papadudot, hindi kami makapaniwala ni Tito Rog sa mga inasal ni nanay noong araw na yon. Para siyang wala sa kanyang sarili at parang wala na kaming halaga sa kanya. Kahit kay Tito Rog lang ako nakikitira noon ay hindi talaga nagbago ang isip ni nanay para ayusin ang lahat at puntahan ako at kausapin. Walang nagbago kay nanay. Ang tanging nagbago lang ay wala na siyang kinukulit para sumama sa kanya sa mga tapings. Pero ang pagtitiping niya ay tuloy pa din. May panahon na medyo dumalang ang paglabas ni nanay, siguro ay dahil na din sa dami ng inaway niya. Nag-iikot siya sa mga talent caster, coordinators, caretakers at supplier. Pero para siyang binoykot, lahat sila ay sinasabi na puno na ang mga listahan nila. Kahit ang isang supplier na inaaway niya noon ng sobra ay nilapitan niya din. Nakikipagbati siya pero matigas ang supplier dahil sa tindi ng away nila. Galit pa din sa kanya kaya kung ano-anong mga masasakit na salita ang nadinig ni nanay. Si nanay naman imbes na magpakumbaba ay pumatol pa din. Siniraan niya ang supplier sa ibang mga extra na nandoon pero walang nakikinig sa kanya. Napahiya lang si nanay sa ginawa niya o kung napahiya man talaga siya. Pauwi na si nanay nang makasalubong niya ako kasama si Luan, ang anak ng isa sa mga sinugod niya dati para awayin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, inulit lang ni nanay ang ginawa niya. Ayaw niya si Luan para sa akin dahil extra lang din ito at walang maitutulong sa pag-angat ko. Yun ang nasa isip ni nanay.
Sinugod niya kami at pinagsisigawan si Luan dahil nga sa matapang din si Luan ay lumaban din ito ng palitan ng salita. Hindi ko alam ang gagawin ko, Papa Dudut, ayaw paawat ni Luan kaya si nanay na lang ang pinakiusapan ko. Pero mas lalo pa itong nagalit na kesyo, mas kinakampihan ko daw si Luan kesa sa kanya. Lalong nagwala si nanay, mas tumindi ang lakas ng boses, pati ang mga sinasabi niya. Dumating si Tito Rog at tumulong na mag-awat. Ako ang umawat kay Luan at si Tito Rog naman ay si nanay ang inaawat. Pero habang inaawat ay lalo silang nagliliyab sa galit. Hindi naman sila nagpapang-abot pero hindi na maganda ang mga salitang nabibitawan nila sa isa't isa. Papadudot mas nag-escalate pa ang away ng pasugod na darating ang nanay ni Luan. Kasama pa nito ang iba pang mga talent supplier na nakaaway din ni nanay. Kaya ayon, imbes na umawat ay sinulsulan pa nila ang nanay ni Luan para maggalit kay nanay. Hindi na sila maaawat kaya si Tito Rog ay binitbit na si nanay palayo sa mga kaaway niya habang ako ay naiwan. Pero nang makalayo sila nanay ay tumahimik na din si Luan. Akala ko ay okay na pero nagulat ako nang sabihin ni Luan na maghihiwalay na kami. Papadudot, umaga noong sinagot niya ako, wala pang tanghali ay nagkahiwalay na kami kaagad. Hindi niya daw kaya kung ganon ang nanay ko. Siyempre, sumigunda pa ang nanay niya at pinagtabuyan ako. Napakasakit po ng mga nangyari, Papadudot. Ibaba mo nga ako! Sandali! Bastos ka talaga, Rogelio ka! Aray! Dapat lang yan sa'yo! Bakit mo ko kinalmot? Bastos ka kasi! Ako pa ang bastos. Ikaw ang nakikipag-away sa kalye. Ano ba pakialam mo? Wala. Wala pala eh! Bakit ka nangihimasok sa buhay namin? Naaawa lang ako. Hindi ko kailangan ng awa mo! Hindi ako sa'yo naaawa. Sa anak mo. Pakialamero ka kasi! Hindi mo man lang binigyan ng kahihiyan ng anak mo. Bakit ako pagsasabihan mo? Pagsabihan mo yung mga yon, nagtulong-tulong pa sila. Akala nila hindi ko sila kaya? Ano? Bakit ka nandito? Vera! Huwag kang makialam dito! Ikaw, Brent! Bakit hindi ka sumama doon sa mga patay gutom na yon? Total sila naman ang kinakampihan mo! Wala po akong kinakampihan, Nay. Sinungaling ka! Palibhasa! Yang ugali mo nakuha mo sa tatay mong siradi ng ulo! Vera, sobra na yan. Sinabi huwag ka makialam dito eh! Nay, ano po bang nangyayari sa inyo? Dahil lang sa pag-extra, nagkakaganyan kayo? Lang? Nilalang mo lang ang pagiging extra? Tandaan mo, ang pag-e-extra ko ang bumuhay sa'yo! Ang pag-e-extra ko ang nagpaaral sa'yo! Nay, hindi ko po nakakalimutan yun. Sa totoo lang, ipinagpapasalamat ko nga eh. Pero hindi rin naman po maganda na ipagpilitan nyo sa akin yung gusto nyo. Bakit hindi? Para kanino ba ang kagustuhan ko? Nay, kung ano man yung gusto nyong gawin, nire-respeto ko yun. Pasensya na po kung nakapagsalita ako ng hindi maganda tungkol sa pagiging extra. Pero Nay, respetuhin nyo rin naman po na may iba akong gustong gawin. Sino gusto mo? Yung babae yun? Yung anak nung manunuba? Yun ba ang gusto mo? Hindi lang po yun, Nay, kundi pati sa buhay ko mismo. Yung gusto ko para sa sarili ko. Tsaka para lang alam nyo, Nay, kaninang umaga, opisyal na naging kami ni Luan. Pero pagkatapos ko kayong makita na nag-aaway, yung relasyon naming dalawa, tinapos ko na. O anong gagawin ko? Iiyak ba ako? Nay, tsaka na lang po tayo mag-usap. Papasok na ako sa kwarto ko. Tito Rog, excuse po. Maiwan ko na po kayo. Hoy! Kinakausap pa kita! Hayaan mo na muna yung bata. Hindi siya bata! Nakakaintindi na siya! Paano niya maiintindihan yung ginagawa mo? Maski sino, hindi maiintindihan yan. Anak mo pa kaya? Pwes, hindi ko siya anak! Ano ba yung sinasabi mo, Vera? Total wala na siyang pakialam sa mga pangarap ko para sa amin eh. Eh di kalimutan niya na rin na nanay niya ako. Darating ka talaga sa ganyang pag-iisip? Sinabi ko na nga sa'yo, hindi mo ako maiintindihan kasi wala ka namang anak. Oo na, wala na. Pero alam ko kung paano ingatan ng damdamin ng iba. Anak ko man o hindi. Ewan, ang dami mong drama! Bahala ka na nga sa buhay mo. Mabuti pa nga, umalis ka na! Wala ka na nga na itutulong, nang gugulo ka pa! Tito Rog, Aalis na ako. Umalis ka na nga! Ang dami mo pang pasakalye! Tito,
Ano yan? Bleach! Bakit mo hawak tong bote ng bleach? Brent! Anong nangyari sa'yo? Tito, Anong ginawa mo? Ininom mo yung bleach! Tito ba alam po? Brent! Huwag ka magsalita ng ganyan. Dadalhin kita sa ospital. Wag na po, Tito. Hayaan niyo na lang po ako. Hindi, bubuhatin kita. Tito, huli na po. Wag na po kayong magpagod. Nararamdaman ko na rin po. Hindi na po ako aabot. Hindi ko na po kaya. Huwag ka magsalita ng ganyan. Brent! Anak! Anak ko! Bakit mo ginawa yan? Patawarin mo ako, anak! Magbabago na ako! Hindi na kita pipilitin kung ayaw mo! Anak! Anak! Parang awa mo na! Mahal na mahal ko po kayo. Anak! Papadudot nag-iyakan sina nanay at Tito Rog sa mga nakita nila nung malaman nilang ininom ko ang isang bote ng bleach. Si nanay ay nagmamakaawa pa na hindi na ako pipilitin sa ayaw ko. Magbabago na daw siya, mabuhay lamang ako. Si Tito naman ay pilit ng pilit na bubuhatin ako pero ayoko talaga. Kahit na binubuhat pa niya ako ay nagpapabigat ako lalo. Humingi ako ng tubig at ikinuha ako ni Tito Rog at pag inom ko ng tubig ay dahan-dahan akong tumayo at kitang-kita ko kung paano magtaka sina nanay at Tito Rog. Dahil lang sa tubig ay parang lumakas na ako. Ilang sandali ay sumigaw ako ng cut. Nagulat pa silang dalawa. Saka ko tinanong kung ayos ba ang aking ko. Parang natulala silang dalawa sa mga nangyari at saka mapapapalakpak si Tito Rog. Pero si nanay ay tatakbo palabas habang humahagulhol pa din. Susundan ko sana pero sabi ni Tito Rog ay siya na ang hahabol kaya hinayaan ko na lamang siya, papadudot. Vera! Veronica! Iwan mo na lang muna ako. Sandali! Bakit ba? Huminto ka muna. Pagod na ako. Sino may sabing habulin mo ako? Napagod na ako kanina kakabuhat sa'yo. Sinabi ko bang buhatin mo ako? Baka naman pwede ka makipag-usap ng maayos. Iwan mo na nga muna ako. Hindi. Pag-usapan natin to. Ngayon. Walang mangyayari. Kasi ayaw mong makinig. Makinig ka na muna. Nakita mo naman ang ginawa ng anak ko? Nagagalit ka? Hindi! Mabuti naman. Naiinis ako kung bakit niya nagawa yon. Hindi ba yun ang gusto mo? Yung umarte siya? Ayun, umarte na sa sarap mo. Pero hindi sa ganong sitwasyon. Akala ko totoo. Natakot ka ba na mamamatay siya? Siyempre, anak ko yon. O bakit dati? Parang wala ka namang pakialam kung anong nararamdaman niya. Huwag mo na nga ako sumbatan. Mahal ka ng anak mo. Alam ko. Oh, bakit mo siya pinahihirapan? Bakit mo siya inihigpitan ng wala sa lugar? Oo na. Huwag mo na ipagdiktikan pa. Mag-usap kayo. Nahihiya ako. Mas maganda yan. Ibig sabihin, nagising ka na. Ano ba? Tinutulungan mo ba ako o sinusumbatan? Sinasabi ko lang naman. Mapapatawad kaya ako ng anak ko? Anak mo yun. Alam ko, nakakainis ka naman tanungin eh. Anak mo yun. Mabuti ka namang tao, kaya ganun din siya. Pabuting tao? Matapos na mga nagawa ko? Naudyok ka lang naman ng mga pangarap mo. Kung magsisisi ka, mapapatawad ka na ng Diyos. Hiyang-hiya ako. Yang hiya mo ang magiging sagabal na naman para sa pagbabago. Kaya alisin mo yung hiya at harapin ang dapat harapin. Tama ka. Nay! Anak! Nay, sorry po. Anak, patawarin mo ko. Madami ako nagawang mali sa iyo. Hindi ko sinasadya mga ngayon. Mataas ang pangarap ko. Nung nagising ako, yung pangarap pala na yun hindi para sa iyo, kundi para sa sarili ko.
Pasensya ka na sa mga pamimilit ko sa'yo. Pasensya ka na sa mga nasabi ko. Kalimutan na po natin lahat ng mga nangyari. Salamat, anak. Salamat sa pag-intindi. Ako ang nanay mo pero mas nakakaintindi ka pa kaysa sa akin. Ang ibig sabihin lang nun, Nay, mahal na mahal ko kayo. Hindi na kita pipilitin kung ayaw mo na mag-extra. Salamat, Nay. Pero ako tutuloy pa rin ako, ha? Pero Nay, hindi porke ayaw ko na mag-extra, kokontrahin ko na kayo ha. Siyempre, nakasupport pa rin ako sa inyo. Salamat, anak. Ayan, maayos na ang lahat. Salamat din po, Tito. Itong batang to, wala yon. Nay, Oh, wala po ba kayong sasabihin? ha? Saan? Sa mga nagawa ni Tito Rog para sa atin? Ah, yun ba? Oh, Nay, ano na? Go! Salamat, Rogelio, sa lahat na nagawa mo sa amin. Lalo na sa anak ko. Malaking bahagi ka ng paglaki niya. Sandali, naiiyak ako. Tigilan mo nga ako. Nung pina-acting ka dati sa taping, hindi ka nakaiyak. Kaya ka pinalitan. Iba naman yun. True to life to, no? Umuwi na nga tayo. Mamaya mag-away na naman kayo eh. Papadudot nagising na si nanay na wala sa dugo ko ang maging isang artista. Pero kahit na ganoon ay masaya na kami ni nanay mula noong araw na yon. Makalipas lang ang ilang buwan, pagka-graduate ko ay nakapagtrabaho na ako noon ng regular at nagsimula bilang trainee sa isang kumpanya sa Makati. Masaya naman ako sa trabaho ko kasi gusto ko at walang nagpilit sa akin. Papadudot hindi na kami nagkabalikan ni Luan noong nakipaghiwalay siya sa akin ay naisip ko din na hindi ko pala siya gusto kasi na-turn off ako sa kanya noong patulan niya si nanay at nakipagpalitan siya ng hindi magagandang salita. Kahit alam niyang mas matanda sa kanya ang kaaway niya at higit sa lahat ay nanay ko pa. Pero noong panahon na yon ay nagpatuloy pa din si nanay at si Tito Rog sa pag-i-extra. Gusto talaga ni nanay eh. Sinabi niya na may hinihintay lang daw siya bago siya magretiro sa pag-i-extra. Noong 2012 matapos mabigyan ng linya si nanay sa isang serye sa GMA Network, ay tumigil na siya sa pag-i-extra. Gusto lang pala ni nanay na magkaroon ng linya. Yun palang hinihintay niyang hudyat ng pagre-retiro niya. 2012 din po noong mag-decide sina nanay at Tito Rog na magpakasal na. Opo papadudot, nabuo po ang pag-iibigan nila dahil sa lahat ng serye at pelikula na pinagsamahan nila ni Tito Rog. Kaya ayon para silang childhood sweetheart na nagkatuluyan. Mula po noon ay sa isang bahay na sila nakatira. Ako naman po ay nakabukod pero wala pa din akong girlfriend noon. Masaya naman po ako kahit na ganoon. Sa taong pong ito ay 12 years anniversary na nila nanay at Tito Rog. Hindi na po sila nagkaanak. Masaya na sila sa nag-iisang anak nila at ako po yun. Pero kahit na hindi sila nagkaanak ay nagkaroon naman sila ng 4 na apo. Opo, happily married na din po ako. Binabantayan ko po si nanay at ang asawa ko. Kasi baka magbalik ang pangarap ni nanay o kaya ang asawa ko naman ang maging tulad ni nanay. Kasi nakikitaan ko po ang mga anak ko na nahihilig sa pag-arte. Salamat po Papa Dudut sa oras na ibinigay ninyo para sa aking kwento. Maraming salamat po sa Barangay Love Story sa pagtampok dito at sa pagkakataon na ibinigay ng Barangay LS 97.1. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Brent.